Sa loob ng ICC Detention Center sa The Hague, Netherlands, magdidiwang ng ika-80 kaarawan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Vice President Sara Duterte, walang plano maliban sa pagbisita ng kapatid na si Veronica at ng ina nito. Kaya ang bise, maaaring samahan ang supporters ng ama. Binigay ko lahat ng schedule kay Shelito at Veronica. Napag-usapan naman namin yon and we all agreed na ganun yung gagawin. Kaming magkakapatid, wala mang kaming problema. Yung mga nanay namin may problema. Pero kaming magkakapatid, soft drinks lang at personal na gamit ang palaging hinihingi ng dating Pangulo. Nakatutok din ito sa takbo ng kanyang kaso. Nilinaw naman ni VP Sara ang sinabi niyang posibleng maging katulad ni dating Senador Ninoy Aquino ang ama kung magpupumilit itong umuwi ng Pilipinas. Hindi naman na mabura kung ano yung nangyari sa kasaysayan at ito ay nagpapakita kung ano yung kapasidad or capacity nila to do these kinds of things. Those were my fears for the life of my father based on history. Let me be clear that President Duterte wants to go home. May patutsada rin ang bise sa mga hamon ng Malacanang at Kamara na sagutin muna niya ang mga umano'y irregularidad sa confidential funds ng Office of the President matapos niyang muling batikusin ang umano'y mga issue din sa budget. Nag-file na sila ng impeachment sa akin and nandiyan na yan sa Senate. And well, they can say what they want to say. And ako din, nag-file na rin si Congressman Pantaleon Alvarez questioning the budget. And then I can say what I want to say. Ayon sa bise, naghahanda na ang kanyang legal team para sa impeachment trial. Hinihintay naman niya ang confirmation ng ICC sa legal team ng ama bago umuwi ng Pilipinas. Itinanggi din niya na pinagre-resign niya si Pangulong Bongbong Marcos at nagpasalamat naman sa kapatid nitong si Senator Amy Marcos dahil sa Senate hearing sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Pero hindi masagot ng bise kung pwedeng ampunin ang senadora sa senatorial slate ng PDP laban. Ayaw pa ring sabihin ni VP Sara kung tatakbo siya sa pagkapangulo sa 2028. Pero may deadline siya sa sarili para magdesisyon. Advice sa akin noon was fourth quarter of 2026. So December of 2026 supposedly yun. Dapat merong decision. So malalaman because at that time kailangan na i-set up kung ano yung kailangan na organization para sa isang kandidatura. Sa isa namang pahayag, itinanggi ng China Foreign Ministry na humingi si dating Pangulong Duterte ng asylum sa China nang pumunta ito sa Hong Kong bago maaresto ng Interpol at Philippine National Police sa NAIA. Desidido ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mapauwi ito bago ang halalan sa Pilipinas ngayong Mayo. Malinaw din sa mga pamilya ng mga biktima ng EJK na mataas ang posibilidad na makabalik bilang alkalde ng Davao ang dating Pangulo. Pero hindi naman daw sila nababahala dahil hindi politika ang basehan ng ICC kung hindi ebidensya. Zen Hernandez, ABS-CBN News, The Hague, The Netherlands.